Proclamation of the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that does, he prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. But because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of our Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tayo po ngayon ay nasa 5th Sunday of Easter, pero ang atin pong gospel na karirinig lamang ay pagbabalik sa kwento ng Last Supper. Kasi ito'y John chapter 15. Mula John 13 hanggang John 17, yan po ang kwento ng Last Supper sa Gospel of John. Dalawang bagay. Una, bakit natin binabalikan itong mga words na ito ng pamamaalam ni Lord sa Last Supper? Pangalawa, bakit sa dinami-dami ng pwedeng pag-usapan sa huling hapunan, pinaglaanan ng Panginoon ang pagkwekwento at pangangaral tungkol sa true vine, tungkol sa puno at mga sanga. Isipin nyo kung mamamatay ka bukas, ano ang pag-uusapan ninyo? One day bago ka mamatay, yung mga mangga na iyong itinanim, yung mga iba't ibang uri ng kasagingan na iyong itinanim. What is so significant about the true vine that the Lord talks about it the night before the crucifixion? Mga kapatid, mayroon pong dalawang napakahalagang puntos ang Panginoon sa atin pong gospel for today. At ito rin ang dahilan kung bakit binabalikan natin ang mga salitang ito ni Lord on this Sunday of Easter. Una, ang expression na true vine ay hindi po basta-bastang expression. Kung titignan po natin ang mga sulat sa Old Testament, Psalm 80, Isaiah chapter 5, 1-7, Jeremiah chapter 2,
verse 21. Ezekiel chapter 19, verse 10 to 14. Hosea chapter 10, verse 1. Sinasabi sa mga bersong yan ng Old Testament, ang Israel ang punong kahoy. Ang Israel ang true vine na itinanim ni Yahweh malapit sa dumadaloy na tubig. Ang Israel ang itinanim na punong kahoy na inasahan ni Yahweh na magbibigay ng mga sanga at mga bunga. Yan po ang lumang tipan. Pero anong nangyari? Ang ibinigay na bunga ng Israel ay wild grapes. Mga mapakla at maasim na bunga. Tulad ng injustice, tulad ng idolatry. And therefore, parang sinasabi ni Jesus sa huling hapunan, hindi na ang Israel. Ako na ang tunay na punong kahoy na inaasahan ng Ama, kung saan magsasanga-sanga ang isang bagong bayan na magiging mabunga para sa Ama sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sinimulan ni Jesus ang isang bagong tipan na kung saan may bagong puno, siya ngayon, at ang simbahan ay bagong sanga. Alam niyo po itong pagkwekwentong ito na naririnig natin sa Ebanghelyo, paghahanda sa atin sa pagtatapos ng Easter. Kasi sa pagtatapos ng Easter, atin pong ipagdiriwang ang birth of the church bilang bagong sanga na nakaugnay sa bagong at tunay na puno. Yun po yung una na ibig sabihin ng Ebanghelyo natin ngayon. Pero pangalawa, alam niyo po, yung pagkakaroon ng puno, baging, lalo-lalo na ng ubas, ang inaasahan mo ay hindi lamang buhay, hindi lamang paglago, kung hindi pagkakabunga. Pakinggan niyo po yung salita ni Lord. Sabi niya, "My Father takes away every branch that has no fruit. And my Father prunes branches with fruits so that they will bear more fruits." Tignan niyo yung sequence. No fruits, with fruits, more fruits. Sa pamagitan ng Ebanghelyo kung ganon sa araw na ito, nais din ng Panginoon na paalalahanan tayo, tulad ng mga alagad, that it is not enough to be followers. We must bear fruit. Sa simula ng Easter, nag-renew tayo ng ating binyag. Renewal of baptism. It is not enough that we are baptized. We have to be fruitful bilang mga binyagan. That is the other beautiful message of the gospel. Kaya magandang usisain natin. Ilang taon na tayong nagre-renewal ng binyag. Meron bang bunga? Nagkakabunga ba? Yun pong hinaasahan ng Panginoon. To have fruits and to have more fruits.
Sabi nga niya. Ngayon, dalawang bagay ang tinukoy ni Lord na dapat makatulong sa pagiging mabunga natin bilang mga binyagan at bilang mga Kristiyano. Number 1, remain in me. 11 times. Binalik-balikan ni Lord yon sa gospel. Remain in me. Ngayon, alam po natin ang halaga ng koneksyon. Connectivity. Yan. Kailangan malakas ang signal. Kahit maganda ang cellphone mo o gadget mo, kung walang signal, hindi ka connected, you are cut off. Walang mangyayari. Ganon din po kay Lord. You must remain in the Lord. And how do you remain in the Lord? Sa ating pananalangin. Sa mga sakramento. Kaya mahalaga ko na kahit na pandemic, we do our best to really be connected in the sacraments. Hindi po alibay ang pandemic upang sabihin na, ay, total pandemic naman. We must continue, strive to be connected. No? It is only the Lord who can give us the fruits. Ang ganda po nung kwento kanina sa first reading, Acts of the Apostles. Sabi doon, ang Apostol Pablo talagang gigil na magturo. Pero habang nagtuturo siya, nagkakagulo. At ano sabi doon sa first reading kanina? The brothers sent Paul home. At nung wala na si Pablo, the church in Judea, in Galilee, in Samaria, began to grow in peace. Without Paul, none of us can have growth by ourselves. It is only our connection to the vine that brings us fruit. But the other thing that the Lord says is, prune. Be pruned. Kailangan tabasan tayo. Alam niyo po sa kumbento namin sa Pasay, yung naunang parish priest nagtanim ng grapes. Isa lang naman na grape. Sa terrace, sa 4th floor ng parish convent. O ngayon, ang laki na nung grapes. Pero awa ng Diyos, wala ni isang bunga. Bakit? Sobrang daming sanga. Alam niyo po yung grapes, yung vine, kapag masyadong maraming sanga, mauubos sa sanga ang sustansya. Walang bunga. Ganon din po tayo, alam niyo, para maging fruitful tayo, kailangan tabasan. Pak! Siyempre, hindi masarap yung tinatabas ka. Pero palagay ko, ganun ang ginagawa ni Lord sa atin many times sa buhay natin. Kapag tayo'y nagkakasakit, nagkakaroon ng problema, nawawala ang isang mahal na mahal mo sa buhay, o ano pa mang mga pangyayari, ito po'y pagtatabas ng Diyos. Tinatabas tayo ng Diyos. Nang sa ganon, mas maging mabunga. Meron kaming seminarista, 3 taon nag-regency, 3 taon na lumabas at pinalabas.
Nagbalik sa amin after 3 years. At sabi nga nung mga kabats niya, ba, ibang-iba ka ngayon. Mukhang mature na mature. Yan. Alam niyo po, ganyan ang spiritual life. Minsan, kailangan ng pagtatabas. Kaya kung dumadaan tayo sa mga ganyang panahon ng ating buhay, huwag tayong mapikon. Kung hindi, sabihin natin, Lord, para saan ito? Gabayan mo ko. Amen.